Nabasag na ang mga patakaran ng digmaan. Gumagamit na ngayon ang Ukraine ng long-range na misil para tamaan ang malalayong bahagi ng mga lungsod ng Rusya. Na agad ang epekto. Nawalan ng kuryente ang buong lungsod ilang segundo matapos ang pag-atake. Hindi ito aksidente. Nangyayari ang pag-ataking ito dahil personal na pinayagan ni Pangulong Trump ang Ukraine na gawin ito. Nalubos na nagbago sa takbo ng buong digmaan. Matapos tanggihan ng Russia ang pakikipag-usap kay Zelensky, sinabi ni Trump na malaya na ang Ukraine na sundin ang sariling patakaran ng Russia. Higit pa sa pagputol ng kuryente ang nagawa ng iisang misil na ito. Ibinunyag nito, kambambamang malaking pagkabigo ng Kremlin na protektahan ang sarili nitong mamamayan na nagdulot ng matinding kadiliman sa buong populasyon. Galit ngayon ang mga Ruso kay Putin at ang kanilang puot ay nagbabanta sa kanyang kapangyarihan. Ito na ang kanyang bagong realidad habang nagtatago siya sa kanyang bunker. Narito ang kuha ng HIMARS rocket system na tumama sa lungsod ng Belgorod, Russia. Ganito ang reaksyon ng mga residente. Pakinggan nyo ang tunog sa susunod na clip. Maririnig nyo ang pagsabog at ang pagdilim ng screen. Hindi lang yan ang screen nyo. Ang buong lungsod ng Rusya ay biglang naglaho sa dilim dahil sa pag-atake ng Ukraine. Nagulo at nagkaroon ng kaguluhan ang buong lungsod. Nagsimulang lumitaw ang mga problema sa tubig sa iba't ibang lugar at tumigil sa paggana ang mga ilaw sa kalsada at traffic lights, gaya ng nakikita ninyo sa video sa inyong screen. Bukod pa rito, nagsimulang lantaran na batikusin ng mga Ruso si Putin at ang kanyang makinarya ng digmaan. Hindi sila galit sa pag-atake, galit sila sa naging tugon ni Putin. Naniniwala silang kulang ang ginagawa ni Putin para manalo ang Russia sa digmaan. Pakinggan mo. Bakit tahimik ang lahat? Kahapon, napuruhan ng HIMARS ang Belgorod. Tinamaan ng mga HIMARS na misil ang Belgorod kahapon. Walang ilaw ng maraming oras. Isang lumang gusali na walang ilaw. Walang kuryente ng maraming oras. Novy Oskol, walang kuryente, minumura ng mga drone ang Belgorod. Inatake ng mga drone ang buong Belgorod, pati ang Bryansk at Kursk na rehiyon. Nagsalita si Peskov tungkol sa kalagayan ng ekonomiya natin. Putang ina, anong ekonomiya? May mga taong namamatay araw-araw. Magpatupad ng counter-terrorism operation. Si Trump tamad na gago, ano? Para sa kanya, kalokohan lang at normal na bagay yon. Wala siyang pake. Nagpasimula siya ng long-range missile strikes. Tayo ba ay mananatiling tanggapin ito? Bakit tayo parang mga puta? Mga pare, kailan kayo magkakaroon ng lakas ng loob? Isara ang mga hangganan. Lahat meron tayo, lahat ng metal, pero sa kung anong dahilan, wala tayong extra barrel para sa mga machine gun. Nakalimutan na nila kung kailan huling pinalitan ang mga barrel ng tangke. E paano naman yung mga baril? Huwag ninyong ibenta lahat sa ibang bansa. Putsa! Kumpleto sila, masaya, may konsyerto at sayawan. Ang saya-saya nila, may mga konsyerto, sayawan tuwing bagong taon, at ang mga tao nagsusulat ng mga petisyon. Patayin nyo na ang kuryente mga pare, maglagay ng CTO. Patayin nyo na ang kuryente mga pare, maglagay ng CTO. Nasa gitna tayo ng digmaan, kalaban natin ang lahat. Hindi tayo, kundi ang mga nasa gobyerno dahil kontrolado sila ng mga mamamayan ng United States. Digmaan, para sa kanila, maliit na laban lang yan. Sagradong sakripisyo kahit libo-libo, hindi sumusuko. Kita mo, hindi naman sa hindi inaatake ng Russia ang Ukraine. Inaatake nila ang Ukraine gabi-gabi nitong mga nakaraang buwan. Kagabi lang inatake ng Russia ang isang barangay sa Kyiv.
kung saan 4 ang namatay at 27 pa ang nasugatan. Sinira nila ang bahay ng isang pastor ng simbahan sa Ukraine habang nasa loob pa ang kanyang mga anak. Nagkukunwari si Putin na sinasakop niya ang Ukraine para protektahan ang Kristyanismo. Pero ang totoo, gusto lang niyang palawakin ang imperyo ng Russia. Sa malas niya, sabay-sabay na pumapalya ang mga sandata at depensa sa himpapawid ng Russia. Sa katunayan, ang mga drone ng Russia ay napapabagsak ng Ukraine na may 75% na tagumpay. Iyan ang dahilan kung bakit gabi-gabi napipilitan ang Russia na magpadala ng daan-daang drone na may kaunting mga misil. Sa huli, mga misil ang tunay na nagdudulot ng pinsala. Kaya nagbigay ng malinaw na babala si Pangulong Zelensky kay Putin. Kung di titigil ang Russia sa paggamit ng misil laban sa sibilyan, itutuloy ng Ukraine ang pag-atake sa enerhiyang infrastruktura ng Russia tulad ng ginawa nila ngayon lang. Narito ang babalang iyon. Pakinggan mo mismo. Russia. Dapat malinaw na ang mga sibilisadong bansa ay naiiba sa mga barbaro dahil hindi sila unang umaatake o agresor. Pero hindi ibig sabihin na mahina sila at hindi mo dapat ipakita ang kahinaan. Halimbawa, kung may pagkawala ng kuryente sa kabisera ng Ukraine, dapat din itong maranasan sa kabisera ng Russia. Iyan lang ang tungkol sa pinag-usapan namin ni Pangulong. Ito ay isang maikling buod ng ilan sa mga puntong tinalakay namin ni Pangulong. Kinumpirma ng tagapayo sa pambansang seguridad ng Ukranya ang pahayag matapos ang pag-atake sa Belgorod. Ang mahigpit na symmetrical na tugon sa pag-atake ng Russia sa infrastruktura bilang terorismo ay magpapabilis sa pagtatapos ng digmaan. Magiging mataas ang kabayaran para sa Russia. Mararamdaman nila ang mga bunga ng kanilang estratehiyang militar na nakabatay sa pagpatay ng mga sibilyan. Hindi na ito 2,022. Mas mabuti kung ititigil na lang ng Russia ang digmaan. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinayagan ni Pangulong Trump ang Ukraine na gumamit ng mga misail sa loob ng Russia. Hindi handang makipag-usap ang Russia, kaya kailangan nilang harapin ang lakas. Narito si General Keith Kalak, na siyang espesyal na sugo sa Ukraine, na kinumpirma ito sa publiko sa pambansang telebisyon. Linawin ko lang, sinasabi mo bang ito ang posisyon ng Pangulo na pwedeng maglunsad ang Ukraine ng long-range na pag-atake sa loob ng Russia? Pinayagan ba ng Pangulo iyon? Sa palagay ko, base sa mga sinabi niya at sa mga sinabi ni Pangalawang Pangulo Vance, pati na rin ni Kalihim Rubio, ang sagot ay oo. Gamitin ang kakayahang umatake ng malalim. Walang tinatawag na mga santuwaryo. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naniniwala dyan. Nung nakaraang linggo, nakumpirma na humiling si Pangulong Zelensky kay Pangulong Trump ng mga Tomahawk missile. Nagbibigay ito ng lalim. Magaganda ang mga sistemang iyon. Ang Amerika ang gumagawa ng pinakamahusay sa mundo. Ibinibigay ba natin sa kanya ang mga Tomahawk? Hindi pa nagagawa ang desisyon na yan pero humiling siya. Alam ko na si Pangulong Zelensky ay talagang humiling ng mga iyon na kinumpirma ng isang post sa social media ni Pangalawang Pangulo Vance. Nasa Pangulo na ang desisyon kung gagawin niya ito. Mabilis sumigaw ng eskalasyon ang mga bot ng Russia. Pero nakakalimutan nilang gumagamit ang Russia ng Iranian at North Korean na misail para tamaan ng Kyiv gabi-gabi. Parang hindi yata naiintindihan ni Putin na sa digmaan, kung binobomba mo ang kalaban, dapat asahan mong babombahin ka rin. Sa totoo, hindi na nanalo ang Russia sa digmaan. Kaya impormasyong digmaan na lang ang natitira sa kanila. Gusto nilang masigurong hindi magkakaroon ng sapat na suporta ang Ukraine para makalusot sa linya ng Russia. Yan ang dahilan kung bakit malaki ang kanilang bot network sa American social media platforms, tulad ng Twitter at YouTube. Kahit sa mga komento sa video na ito, kung mag-scroll ka pababa, sigurado akong makakakita ka ng mga Russian bot. Kaya nagsisimula ng mapansin ng American intelligence na mas malala pa ang sitwasyon ng Russia sa labanan kaysa sa una naming inakala. Yang tuloy-tuloy at magagandang information mula sa mga ahensya ng intelihensya at kay kalihim ng Estado ay nagpapakita sa kanya na hindi na nanalo ang Russia sa digmaan. Kung nananalo sila sa digmaang ito, nasa Kiev na sana sila, nasa Odessa na sana sila, at ilampas na sana sila sa Ilog Dnieper, nagdagdag tayo ng 2 bagong kaalyado sa NATO. Alam mo, dinoble ng Finland ang haba ng hangganan na kailangang bantayan ng mga Ruso. Isinama natin ang Sweden, isang technologically advanced na bansa, lalo na sa armas.
Dito ko nakikita na may pagkakataon silang mas agresibong hamunin ang Russia kung pipiliin nila at may mga armas silang magagamit para rito. Hindi pa sila humingi ng tropang Amerikano. Ayaw nila ng tropang Amerikano sa teritoryo nila pero gusto nila ang armas at karapatang gamitin ito. Kung gagawin nila yon, sa tingin ko magiging maganda ang pagtanggap dito. YouTube. Kakababa lang ng isang nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng dolyar. 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator sa YouTube. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views tulad nitong isa dito. Hindi ibig sabihin na lahat ay kailangang magbukas ng sariling channel. Kung plano mong magsimula ng YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang panahon para gawin ito. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayaran ng YouTube sa mga creator. At mas tinutulungan ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Pero sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang isang channel. Madalas kaming makatanggap ng mga tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling channel, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa screen.